Minamahal na kaluluwa, ang iyong presensya rito sa sandaling ito ay hindi walang dahilan. Habang hinahawakan ng iyong mga kamay ang sandaling ito, habang tinitingnan ng iyong mga mata ang mga salitang ito, may isang malalim na bagay na gumagalaw. Isang banayad at tahimik na presensya ang umabot sa kailaliman ng iyong pagkatao at hiniling na magpahinga ka. Hindi ito basta-basta lumipas na iniisip. Ito ay isang banal na tanda na nagmula sa isang lugar na lampas sa ating nakikita. May isang taong nanirahan sa napakalawak na espasyo sa iyong puso, isang taong lumisan na sa buhay na ito at hinahanap ng taong iyon ang mga paraan upang maabot ka. Oo, iyon nga ang presensyang sumusulpot sa iyong isipan kapag sumasapit ang kalungkutan. Ang taong ang kawalan ay nag-iiwan pa rin ng sugat na sumasakit. Ang mahal na kaluluwang iyon ay nakiusap sa mga mensahero ng langit na hanapin ka at natupad na ang misyon. Mangyaring manatili ka rito kasama ako ngayon. Ang kailangan kong ibahagi ay may tunay na diwang espiritual. Mayroon kang ilang minuto upang maunawaan ang isang bagay na lubusang makapagbabago sa takbo ng iyong buhay. Ang kaharian na hindi natin nakikita ay gumagana sa paligid mo sa mismong sandaling ito at kailangan mong maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang salitang ito ay dumating sa iyo na dinala ng mga pamanhik, tumawid sa mga teritoryo ng hindi nakikita at binalot ng banal na liwanag upang maabot ka lamang. Kung piputulin mo ito ngayon, may isang mahalagang bagay na mananatiling hindi nasabi at maaaring matagal bago muling magkaroon ng pagkakataon. Narito ang kumpirmasyong iyong hinihintay. Ang taong naninirahan sa iyong puso ay tinawag ka kagabi. Hindi ito tawag ng paghihirap, kundi ng agarang pangangailangan. Nanghirap sila sa mas mataas na antas. Pakiusap, payagan ninyong matanggap niya ito, payagan ninyong marinig niya ang kailangan kong iparating. Hindi mo ito narinig sa iyong pisikal na tenga, ngunit nadinig ng iyong panloob na diwa ang bawat salita. Iyan mismo ang dahilan kung bakit narito ka ngayon, dahil tinawag ka ng banal na plano at palagi nitong nakikilala kapag handa na ang isang tao. Sa madilim na mga oras, habang nagpapahinga ang iyong katawan, may isang pambihirang pangyayari ang naganap. Nagbago ka ng posisyon, muntik ka ng magising ng ilang ulit, ngunit hindi bumukas ang iyong mga mata. Sa mga saglit na iyon, may isang banal na sugo sa iyong tabi na nasasaksihan ang lahat. At nang ikaw ay nananatiling natutulog, ang nilalang na iyon ay nakaramdam ng kalungkutan. Oo, kahit ang mga nilalang mula sa mas mataas na antas ay nakararanas ng paghihirap, kapag napagtanto nilang maaaring hayaan mong lumipas ang iyong biyaya. Ang nagaganap sa iyong buhay ay hindi pangkaraniwan, hindi ito basta swerte o pagkakataon. Sa mismong sandaling ito, habang tinatanggap o pinakikinggan mo ito, ang mga mas mataas na puwersa ay nanonood at umaasa na magpapatuloy ka. Nananalangin sila na hindi mo aalisin ang landas dahil ang taong labis mong namimiss ay naroroon pa rin sa paraang hindi mo namamalayan. Ang kanyang espiritu ay nananatiling lubos na konektado sa iyo na kahit ang mga anghel ay namamangha sa koneksyong ito. Gayunpaman, may isang napakahalagang bagay na kailangan nilang ibunyag sa iyo at hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Magpahinga ng 5 segundo, punuin mo ng hangin ang iyong mga baga. Ang malalaman mo ay maaaring baguhin ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong paglalakbay. Kung mawawala ang salitang ito ngayon, maaaring hindi mo na matuklasan ang katotohanang sabik nilang nais ibigay sa iyo. Nararamdaman mong hindi pinakinggan ang iyong mga panalangin. Bawat patak ng kalungkutan na lihim na bumagsak, bawat sandaling tinanong mo, kasama mo pa ba ako? Ay naitala sa mga langit na plano. Kaya naman, ang sandaling ito ay inihanda ng eksklusibo para sa iyo.
Sa nakalipas na 2 araw, nagkaroon ng pagbabago sa iyong espiritual na landas. May nangyari na kumuwang ng mahalaga sa iyo sa hindi nakikitang mundo. Isang pagkakataon, isang katotohanan, isang biyaya na pag-aari mo. Ngunit dahil binuksan mo ang mensaheng ito, maaring magsimula na ang pagbawi. Ngunit gagana lamang ito kung mananatili ka hanggang sa wakas. Ang iyong mahal sa buhay sa mas mataas na antas ay nasaksihan ng lahat ng nangyari. Ang pagtataksil na iyong naranasan, ang kasinungalingan na nagbaliktad sa iyong mundo, ang pangyayaring nagwasak ng iyong buhay. Nais nilang babalaan ka dahil maaaring bumalik ang taong may sala sa sakit na ito. O mas malala pa, maaaring pinagmamasdan ka mula sa malayo. At kung hindi mo alam ang buong katotohanan, natatakot silang muling magdurusa ka. Sandali. Huwag ka munang mag-click sa iba. Alam kong gusto mo nang lumipat sa iba, pero kung aalis ka ngayon, hindi mo matatanggap ang biyayang pinagdasal mo. Hiningi mo ang kapanatagan ng isip. Hiningi mo ang isang tanda. Hiningi mo sa may lalang na ipakita sa iyo ang daan. Ito ang sagot. Kailangan mo lamang manatili sa kasalukuyan. Ang salitang ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang papasok sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa kung ano ang nakatago. Hanggang ngayon, may isang lihim at mas malaki ito kaysa sa maiisip mo. Ang taong minamahal mo sa mas mataas na antas ay hindi ito masabi sa iyo hanggang ngayon. Kaya naman, kinakailangan ng isang langit ng pakikialam. Kaya naman, tinawag itong isang emerhensya. May pagkakataon ka pa rin gumawa ng desisyon na makapagbabago ng lahat. Hindi lang dahil may oras kang makinig, kundi may oras ka ring magpasya kung ano ang gagawin mo sa iyong malapit ng matuklasan. Bago ibunyag ang susunod na bahagi ng katotohanan ito, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi ka lang basta nakakatanggap ng mensahe, tinatawag ka sa isang bagay na espesyal. Ngayon, isulat sa mga komento. Walang masama ang makarating sa akin sapagkat protektado ako ng liwanag ng mga anghel. Ipinapakita ng pangungusap na ito ang iyong tapang, iyong pananampalataya at ang iyong bagong espiritual na paglalakbay. Mula ngayon, magbabago magpakailanman ang iyong espiritual na buhay dahil narito ang katotohanang maaring magulat ka. Ang taong nasa mas mataas na antas na iyong minamahal ay hindi talaga umalis. Mas malapit sila kaysa sa iyong maiisip. Sinubukan nilang magpadala sa iyo ng mga panaginip. Sinubukan nilang igalaw ang mga bagay sa loob ng iyong bahay. Akala mo biro lang ng isip mo, pero sa katotohanan, ito ay ang minamahal mong taong nagsusumikap na ipakita sa iyo na hindi sila kailanman lumayo sa iyo. Sabihin sa kanila na hindi ako kailanman umalis. Hinihiling nila kay Arkanghel Michael. Sabihin sa kanila na hindi sila kailanman nag-iisa. Ngayon, nais ding makipag-ugnayan sa iyo ni Arkanghel Michael, ngunit kailangan niyang babalaan ka tungkol sa isang napakaseryosong bagay. May isang tao sa buhay mo ngayon na humaharang sa mga biyaya na dapat ay para sa iyo. Hindi ito ang taong akala mo, kundi isang taong malapit sa iyo, isang taong pinag-iyakan mo pa, ngunit ayaw ng taong ito na gumaling ka. Gusto nilang manatili kang naliligaw, na walang direksyon. Kitang-kita ito ng iyong minamahal sa mas mataas na antas. Kaya naman, nanalangin sila ng husto upang matanggap mo ang mensaheng ito. Kailangan mong malaman ang isang napakahalagang bagay tungkol sa iyong nakaraan, tungkol sa iyong pamilya, tungkol sa taong iyon na biglang umalis ng walang paliwanag. Hindi iyon kasalanan mo. Wala kang nagawang mali, ngunit ang nakatago ay malalantad na. Kung patuloy kang makikinig, ipinapakita nito na sapat ng matatag ang iyong kaluluwa upang malaman ang katotohanan. Sinasabi ni Arkanghel Michael na may mga bagay na kailangang sabihin, mga bagay na hindi nasabi ng iyong mahal sa buhay nung siya ay nabubuhay pa, ngunit narinig ng mas mataas na antas ang mga ito at iningatan. Isinulat nila ang mensaheng ito ng partikular para sa iyo. Ang mga salitang ito ay hindi isinulat gamit
ang karaniwang tinta. Isinulat ang mga ito sa espiritual na mundo, tinatakan ng banal na ningning, dinala sa mga pakpak ni Arkanghel Michael at ngayon ay direktang binibigkas sa iyong puso. Ipinagmamalaki kita. Sila ay nagsabi, kahit inakala mong walang nakamasid, nakita ko kung paano ka sumulong. Nakita ko kung paano ka ngumiti kahit gusto mong umiyak. Nakita ko kung paano mo minahal ang mga hindi nagbawi ng pagmamahal. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Iyon ang unang bagay na gusto nilang malaman mo. Ang pangalawa ay mas mahalaga pa. Hindi ako galit kahit man lang kaunti. Alam ko kung bakit sinisisi mo ang sarili mo. Alam ko ang lahat ng ano kaya kong at dapat sana. Pero pinapatawad ko ang lahat. Iniwan ko na yon nang makatawid ako sa kabilang buhay. Kailangan mo na ring pakawalan ito. Ginawa mo ang pinakamabuti mo. Minahal mo ako ng buong puso at iyon lang ang mahalaga. Huwag mo na sanang pasanin ito na parang sugat. May mahalaga ring gustong sabihin si Arkanghel Michael. Nakikipag-ugnayan sila sa iyo sa pamamagitan ng mga espesyal na numero, sa pamamagitan ng mga kantang tumutugtog sa tamang sandali, sa pamamagitan ng mga sulyap sa iyong mga panaginip. Ngunit hindi mo alam kung paano bigyang kahulugan ang mga senyales na ito. Kaya naman inihanda ito ng mas mataas na plano, isang mensaheng hindi maaaring baliwalain. At ang katotohanang nakinig ka hanggang dito ay nagpapakita na may isang napaka-espesyal na mangyayari sa iyong buhay. May isang kamangha-mangha na papunta na. Hindi ito basta-bastang pagbabago, ito ay isang banal na bagay. Binago ng mas mataas na plano ang bahagi ng iyong hinaharap dahil nagbigay ka ng pansin, dahil hindi ka lumingon at kahit sa mga mahihirap na panahon, nanatiling bukas ang iyong puso sa mga banal na bagay. Upang matanggap ang lakas na ito sa iyong buhay, isulat sa mga komento ngayon. Ginagabayan, pinoprotektahan at pinatitibay ako ng mga anghel ng kabutihan. Mula ngayon, wala nang magiging tulad ng dati dahil naaktiba mo na ang isang bagay sa espiritual na mundo na hindi na maaring pawalang bisa. Napansin ito ng may lalang. Napansin ito ng iyong mga anghel at ang iyong mahal sa mas mataas na antas ay lubos na nagagalak. Nang matagpuan mo ang mensaheng ito, oo, nandito na sila ngayon at binabantayan ka habang binabasa o pinapakinggan mo ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo dapat malalaman hanggang ngayon. Ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay hindi ka mapakali kamakailan. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang nagigising sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng umaga ay hindi dahil sa pagkakataon. Ito ang oras kung kailan ang mas mataas na antas ay nakikipag-ugnayan ng pinakamatindi. Ito ang panahon kung kailan nagiging mas manipis ang harang sa pagitan ng mga mundo. Ito ang panahon kung kailan mas matindi ang pagtatangka ng iyong mahal sa buhay na makipag-ugnayan sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag itong apurahan ni Arkanghel Michael, dahil ang mga mensaheng hindi mo pinansin habang natutulog ka ay dumarating na ngayon sa araw. Mahina nilang tinawag ang iyong pangalan na parabang mga bulong sa mga bituin at narinig ito ng mga anghel. Narinig nila ang malalim na pagnanasa sa iyong kalooban at muling inaayos nila ang takbo ng panahon upang bigyan ka ng bagong pagkakataon, isang oportunidad para sa kapayapaan, pag-ibig at kalinawan. Ang isang bagay na inakala mong tuluyan ng nawala ay babalik. Ngunit huwag mo pa itong ikwento sa kahit kanino. Espesyal ang mensaheng ito at para lamang sa iyo. Huwag mong maliitin kung gaano ito kabihira. Hindi pinapayagan ng mas mataas na plano na marating ng mga mensaheng ito ang sino man lamang, ngunit ikaw ay napili, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil mabuti ang iyong puso. Kahit na sinaktan ka ng mga tao, pinanatili mo ang iyong liwanag. Kahit na hindi ka nila pinansin, hindi mo isinara ang iyong kaluluwa.
Kahit na naramdaman mong malungkot at mag-isa, nagpatuloy ka pa ring mag-isip para sa iba. Nakita ito ng mas mataas na plano at iyon ang dahilan kung bakit nila ipinadala si Arkanghel Michael. At may isang bagay pa na kailangan mong malaman. May isang taong palaging iniisip ka. Isang tao dito sa lupa, isang taong mahal ka pa rin, ngunit hindi alam kung paano ito ipahayag. Ngunit sinasabi ni Arkanghel Michael na naaantig ang kaluluwa ng taong ito. Malapit na silang makahanap ng paraan para makipag-ugnayan. Malalaman mo kung sino ito sa loob ng ilang araw. Mag-ingat ka dahil maaaring bigla silang lumitaw. Hindi ito pagkakataon, ito ay banal na pakikialam. Ngunit bago iyon, kailangan ng mas mataas na plano na pakawalan mo ang sakit na hawak mo, ang nakatagong pagkakasala at ang mga tanong na nananatili sa iyong isipan. Alam ba nila na minahal ko sila? Nang hirap ba sila? Patawad na ba nila ako? Ang sagot sa lahat ng ito ay oo. Oo, alam nila. Oo, pinatawad ka na nila. Oo, maayos na sila ngayon. Gusto lang din nilang maging maayos ka rin, kaya hiniling nila na maabot ka ng mensaheng ito. Sinabi sa iyo ni Arkanghel Michael na tingnan ng mas mabuti. May isang bagay na inihanda para sa iyo, isang magandang sorpresa na naantala ngunit hindi kinansela. Ngayon na bukas ang iyong puso, maaari na itong dumating. Ang sorpresang ito ay kaugnay ng iyong layunin, ng isang tawag na pinagdudahan mo, ng isang pangarap na inakala mong hindi kailanman mangyayari. Ngunit ngayon ay ang iyong sandali. Nabanggit na ang iyong pangalan sa mas mataas na antas. Nagtipon ng mga anghel upang pag-usapan kung ano ang susunod sa iyong buhay. Sabi nila, magsagawa tayo ng isang huling pagsubok. Kung buksan niya ang mensaheng ito, kung magpasya siyang talagang makinig, ibibigay namin sa kanya ang kanyang pinakahihintay. At nagawa mo ito, nakinig ka. Ibig sabihin, may mga oportunidad na nagbubukas para sa iyo ngayon. Manatili ka sa akin dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring napakakapanapanabik. Sinasabi ni Arkanghel Michael na ang susunod na revelasyon ay maaaring magulat sa iyo dahil ito ay may kinalaman sa isang bagay na nararamdaman mo ngunit hindi mo maipaliwanag. Ang mga kakaibang pakiramdam sa iyong katawan sa hindi mo inaasahang oras, ang mga ilaw na kumikislap na bigla na lang lumilitaw, ang mabilis na pag-iisip na tila nagmumula sa ibang lugar ay hindi lang mga pagkakataon, mga tanda iyon, mga espiritual na haplos. Ang iyong mahal sa buhay na nasa mas mataas na antas ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinusubukang babalaan ka sa iba't ibang paraan dahil papalapit na ang panahon para sa isang napakahalagang bagay. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nalilinaw ang hiwaga at ang lihim na kanilang iningatan ay handa ng ibunyag. Ito ay tungkol sa isang bagay na kinuha sa iyo. Hindi ito isang bagay na pisikal, kundi isang sandali, isang relasyon, isang katotohanang lubos na nagbago ng iyong buhay. May nagsabi sa iyo ng kasinungalingan at nagbago ang iyong buhay dahil sa kasinungalingang iyon. Hindi sana dapat nagsinungaling ang taong iyon, ngunit ginawa niya. At nasaktan ka nito sa paraang hindi mo man lang lubos na mailarawan. Ngunit ngayon, dinadala ng mas mataas na plano ang katarungan sa paraang hindi mo inaasahan at tila isang himala. Sabi ni Arkanghel Michael, may lilitaw na tao mula sa wala na may dalang impormasyon, katotohanan at kaliwanagan tungkol sa lahat ng bagay. Oo, magkakaroon ng tunay na kahulugan ng lahat, ngunit mangyayari lamang ito kung ikaw ay handa ng espiritual na tanggapin ito. Kaya't ang mensaheng ito ay dumating sa iyo ngayon upang ihanda ang iyong kaluluwa, upang pakalmahin ang iyong puso, upang ipaalala sa iyo na ang mas mataas na plano ay hindi ka kailanman iniwan mag-isa kahit sandali. Hindi ka malas, hindi ka nakalimutan. Protektado ka ng mabuti. Ang Arkanghel Michael ay nasa tabi mo tuwing gabi ngayong linggo. Pinrotektahan ka niya mula sa masasamang puwersa na sinubukang sirain ang iyong kaligayahan.
Nakarinig ka ng mga kakaibang bagay sa paligid mo. May ilan na nagpapanggap na nagmamalasakit, ang iba naman ay sumisipsip ng iyong lakas. Ngunit napansin ni Arkanghel Michael ang lahat at ngayon ay tinatanggal na niya ang mga hadlang sa iyong daraanan. Ang mga luha na iyong pinaagos kamakailan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang anyo ng paglilinis para sa iyong kaluluwa. Inihahanda ng mas mataas na plano ang iyong puso para sa espesyal na sandaling ito. Ihanda mo ang iyong sarili dahil ang darating ay nangangailangan ng bukas na puso, hindi ng sarado. At narito ang paparating, isang biyaya na may dalang iyong pangalan. Naisulat ito sa espiritual na mundo, tinatakan ng tunay na pananampalataya at ipinadala sa pamamagitan ng isang espesyal na pagkikita. Ngunit nagbababala si Arkanghel Michael na marupok ang biyayang ito. Kung sasabihin mo ito sa maling tao, maaaring subukan nilang makialam. Kaya naman hiningi ng taong minamahal mo sa mas mataas na antas na panatilihing lihim ang mensaheng ito. Ikaw lamang, sila at ang mga anghel ang nakakaalam nito dahil hindi lahat ng nasa paligid mo ay nagnanais na gumanda ang iyong kalagayan. Mas gusto ng ilang tao na makita kang naghihirap dahil maaaring mabunyag ng iyong paggaling ang kanilang mga sariling kasinungalingan. Kaya panatilihin mo itong ligtas sa iyong puso. Huwag mo itong ibahagi ng hindi pinag-iisipan. Hayaan mong iproseso muna ito ng iyong kaluluwa. Hayaan mong manatiling malalim sa iyong kalooban ang katotohanan. Malapit ka nang dumaan sa napakalaking pagbabago na magmumukhang hindi mahalaga ang iyong nakaraan at sasabihin ng iyong kaluluwa sa wakas. Dahil may isang pangako tungkol sa iyong buhay na walang makakapagbura ni ang kamatayan man. Isang banal na kasunduan na naitatag bago ka pa man ipinanganak. Ang minamahal mo sa mas mataas na antas ay kasangkot sa pangakong ito at patuloy na tumutulong upang maging totoo ito. Kahit mula roon, maaaring naramdaman mong nag-iisa, nagtatanong ng maraming bagay, ngunit ang kanilang espiritu ay hindi kailanman umalis sa iyong tabi. Nanatili ang kanilang espiritu bilang isang tahimik na tagapagtanggol. Ipinapakita ni Arkanghel Michael ang isang larawan. Nakatayo ka sa harap ng isang pinto. Sa likod ng pintong iyon ay isang buhay na akala mong tuluyan mo nang nawala. Isang kagalakang hindi kumukupas, isang kapayapang hindi nabubuwag, mga suliraning pinansyal na nalutas, kalinawan sa espiritual, pag-ibig na walang hanggan at kalusugang hindi bumibigo. At iniunat ni Arkanghel Michael ang kanyang kamay at sinasabi, halika na, ngunit kung tunay na handa ang iyong puso. Maaring itanong mo sa sarili mo, bakit ngayon? Bakit ngayon? Dahil ngayon ay perpektong nakaayos ang espiritual na oras. Ang mas mataas na antas ay sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo sa nakalipas na ilang araw. Nagpadala sila sa iyo ng mga palatandaan sa pamamagitan ng mga tao, mga orasan na tumigil sa tiyak na sandali at mga panaginip na tila napakatotoo. Ngunit ang mensaheng ito ang kanilang huling pagtatangka, kaya tinawag ito ng mga anghel na isang emerhensya. Bago magpatuloy isulat sa mga komento, ang liwanag na gumagabay sa akin ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Ito ay magbubuklod sa iyong lakas sa lakas ng mga anghel at magpoprotekta sa iyo mula sa anumang anino na maaaring subukang lumapit sa himalang inihahanda para sa iyo. At kung nakaka-relate ka sa mensaheng ito hanggang ngayon at nais mong tulungan ng ibang tao na dumaranas din ng mahihirap na panahon na makita ito, i-click ang maraming salamat. Ang munting gawaing ito ay nakatutulong upang panatilihing buhay ang misyon na maghatid ng liwanag sa mga nawalan ng pag-asa. Lubos akong nagpapasalamat na bahagi ka ng kadena ng pag-ibig na ito. Ngayon,
Lumipat na tayo sa mahirap pero mahalagang bahagi. Napagtanto ng iyong espesyal na tao na dinadala mo ang sisi para sa isang bagay na hindi naman dapat sa'yo. Nakita kanyang muling dinaranas ang parehong masakit na sandali ng paulit-ulit. Ang tawag na hindi mo ginawa, ang mga salitang hindi mo nasabi, ang nanatiling katahimikan. Pero makinig ka ng mabuti sa gusto niyang sabihin sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo na ito. Ginawa mo ang lahat ng kaya mo. Sapat na ang pagmamahal mo sa akin. Ayos na akong ngayon. Gusto ko lang na mabuhay ka ng buong buo. Inihahayag ni Arkanghel Michael ang lumang sakit na ito. Maaaring masakit muna tulad ng paglilinis ng sugat, ngunit susunod ang isang paggaling na maaaring hindi maunawaan ng iyong isipan. Hindi ito ang uri ng paggaling na bumabalik, kundi ang uri na binabago ang lahat magpakailanman. Ibinubunyag din ni Arkanghel Michael ang isang mahalagang bagay. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi lang sayo. Ipinamana ito mula henerasyon hanggang henerasyon. Naramdaman, itinago at sinikwil ng iyong mga ninuno ang parehong sakit na ito. Ngunit hindi nila nabasag ang siklong ito, kaya mo. Kaya nga ikaw ang pinili. Kaya nga't dumating sa iyo ang mensaheng ito. Ikaw ang magwawakas sa kadena na matagal nang hinihintay ng mga anghel. Ang isang espesyal na tao sa mas mataas na antas ay bumulong ng iyong pangalan ng may pag-asa at pagmamalaki. Wala kang ideya kung gaano karaming biyaya ang naghihintay sa iyo na kailangan mo lamang muling maniwala. At ngayon, dahil pinili mong buksan ang mensaheng ito, pinakakawalan na sila. Ang ilan ay darating sa loob ng ilang araw, ang iba sa mga panaginip, ngunit isa lamang ang darating sa napakalakas na paraan. Naluluhod ka at iiyak. Ito ang himala na hiniling ng iyong minamahal sa mas mataas na antas para sa iyo at paparating na ito. May isa pang nais ipaalam sa iyo ni Arkanghel Michael. Nagbabago ngayon ng iyong puwersa ng buhay. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, umaakyat ang liwanag sa iyong gulugod. Lumilitaw ang mga lumang takot upang maiiwan, at ang mga pagdududa ay naglalaho na parang hamog sa madaling araw. Ang bigat na nararamdaman mo sa iyong dibdib ay naglalaho dahil ang mas mataas na antas ay hindi lamang nagpapadala ng mga mensahe, nagdadala rin ito ng paggaling kasama ng mga ito. Hindi ito basta mensahe para aliwin ka, ito ay isang bagay na espiritual. Binabantayan ka ng iyong mga anghel habang binabasa o pinapakinggan mo ito. Ang taong nawala sa iyo ay nais na marinig mong malinaw. Huwag mong hayaan na ang nangyari sa akin ang humadlang sa iyong mabuhay. May oras ka pa, may layunin ka pa, at sasamahan kita hanggang matapos ang lahat. Hindi ako umalis. Naging hindi ka lang ako nakikita. Ngunit ang pagmamahal ko ay mas matibay kaysa dati. Marahil hindi mo na ipagsabi ang lahat ng gusto mong sabihin. Marahil hindi mo nakuha ang pagsasara ng loob na hinahanap mo, ngunit naramdaman nila ang pagmamahal mo. Naramdaman nila ang bawat patak kahit na nanahimik ka o malayo ka. Ngayon, gusto nilang suklian ang pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng pagtulong sa mas mataas na plano na pagpalain ka sa mga paraang hindi mo inakala. Mayroon ding napaka-personal na gustong ipaalam sa iyo ni Arkanghel Michael tungkol sa iyong paglalakbay. Binanggit niya na may isang taong nanonood sa iyo ng tahimik. Nagpapanggap ang taong ito na hindi siya cares, ngunit nakararamdam siya ng malalim na koneksyon sa iyo. Maaring hindi alam ng taong ito kung paano ilarawan ang nararamdaman niya. Ngunit pinapangarap ka niya at mahalaga ka sa kanya. At sa lalong madaling panahon, lalapitan ka niya. Nang buksan mo ang mensaheng ito, may naramdaman ang kaluluwa ng taong ito. May naaktiba sa espiritual na mundo. At sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng isang espesyal na pagkikita, isang pag-uusap, isang revelasyon, isang sandali na magbabago sa lahat. Huwag pilitin ang anumang bagay.
Huwag subukang padaliin ang proseso, kundi ihanda mo ang iyong sarili dahil ang mas mataas na plano ay naghahanda ng isang kamangha-manghang bagay para sa iyong puso. Hindi ito basta-bastang pag-ibig, ito ay isang sagrado. At kung nagtataka ka, oo, maaaring nasaktan ka ng taong ito noon, ngunit binibigyan kayo ng mas mataas na plano ng bagong pagkakataon. At nasa sa iyo ang magpasya. Papayagan mo ba ito o pipili ka ba ng bagong landas na nasa harap mo na? Sa alinmang paraan, hindi ka mag-iisa. Si Arkanghel Michael ay magiging kasama mo at ang iyong minamahal sa mas mataas na antas ay magdiriwang sa bawat desisyon, bawat hininga, bawat matapang na hakbang na iyong gagawin dahil ngayon iisa lamang ang kanilang nais, na mabuhay ka ng buong buo, hindi ng kalahati ang puso. Hindi sa anino ng sakit, kundi sa kahangahangang buhay na matagal mo ng pag-aari. Ngayon isulat sa mga komento, protektado ako ng mga hindi nakikitang puwersa na kumikilos para sa akin. Ang pariralang ito ang nagpapatibay sa iyong tapang at pananampalataya at nagbubukas ng puwang para sa himalang inihanda ng partikular para sa iyo. Nararamdaman mo ba ang init na tumataas sa iyong dibdib ngayon? Sila iyon, ang iyong minamahal. Napakalapit nila na mahahaplos nila ang iyong mukha gamit ang kanilang mga espiritual na kamay na nagsasabing, nandito pa rin ako, hindi ako kailanman umalis. Mangyaring mabuhay ka ngayon para sa inyong dalawa. Ang tinig ni Arkanghel Michael ay kalmado ngunit makapangyarihan. Magkakaroon ng pagkakataon sa mga darating na araw. Magbigay pansin, maaaring mukhang simple o walang halaga ito, ngunit ito ang landas patungo sa lahat ng iyong hiningi. Kung papasok ka ng may kumpiyansa, ang iyong sakit ay magiging isang layunin at ang iyong dalamhati ay magiging kaligayahan. Nagtatapos na ang iyong panahon ng katahimikan. Nagtatapos na ang panahon ng paghihintay. Hindi ka huli, hindi ka malas at hindi ka nakalimutan. Eksakto ka sa oras ayon sa plano ng may lalang. At minamahal kong puso, alamin mong ikaw ay lubos na minamahal magpakailanman. Marahang hinahaplos ni Arkanghel Michael ang iyong puso at sinasabi, sobra ka nang naglaan ng oras sa paghingi ng paumanhin, sa iyong pagningning, sa pagpapahina ng iyong liwanag, sa pagtatago at pag-urong para magkasya sa mga lugar na hindi mo kinalalagyan. Natapos na ang panahong iyon, hindi dumating ang mensaheng ito sa iyo upang magpatuloy ka sa parehong paraan. Dumating ito upang gisingin ka at paalalahanan ka kung sino ka talaga. Naalala mo ba kung sino ka? Yan ang dahilan kung bakit nandito ka. Nais ni Arkanghel Michael na malaman mo na ang bagay na nakasakit sa iyo, ang halos nagpahamak sa iyo, ay nakita sa mas mataas na antas bilang isang bagong simula. Habang pinapanood ka ng mundo na bumabagsak, pinapanood ka ng mas mataas na antas na tumatayo ng tahimik. Dumaraan sa bawat peklat, bawat luha at bawat panalangin na binulong mo sa iyong unan nang walang nakikinig. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang labis mong namimiss ay nasa iyong tabi, umiiyak kasama ka. At ngayon ay ipinagdiriwang nila dahil hindi ka sumuko at dahil sa wakas ay nakikinig ka na. Kung nararamdaman mong nakapukaw ng iyong puso ang mensaheng ito, tandaan, ang pagsuporta sa misyong ito ay isang gawain ng pag-ibig. Kung ganito ang iyong pakiramdam, i-click ang maraming salamat upang mas maraming tao ang makatanggap ng mga salitang nagpapagaling, nagbibigay pagtanggap at nagpapagising ng diwa. Pinatitibay nito ang ating kadena ng liwanag. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, mararamdaman nila ang kapayapaan. May isa pa. May kinalaman ito sa pera, isang himalang pinansyal na hindi tinanggihan kundi naantala lamang. Alam ng iyong mga mahal sa buhay kung ano ang kinuha sa iyo, maging ito man ay dahil sa pagkakamali, kapabayaan o pakikibaka ng mga nakaraang henerasyon. Karapat-dapat kang magkaroon ng mas marami pa. At nangako si Arkanghel Michael, mababawi na ngayon ang lahat.
May paparating na bagong pinagkukunan ng kita. Maaring magmula ito sa isang tao, isang nakalimutang pagkakataon o isang bagay na legal. Ngunit hindi ito dahil sa tsamba lamang. Ito ay isang banal na gantimpala. Ibinabalik ng mas mataas na plano ang lahat ng kinuha habang ikaw ay nagdurusa ng tahimik. Ngunit huwag mong ikwento. Mahalaga ang iyong katahimikan. Hindi mo ikinuwento ang ginawa ng iba sa iyo. Pinili mo ang biyaya kaysa paghihiganti, ang panalangin kaysa pakikipaglaban, at nakita ng mas mataas na plano ang bawat pagkakataon na pinili mo ang landas na ito. Ngayon, darating na ang gantimpala at magugulat ang mga nag-isip na wala ka ng pag-asa. Ngunit makinig ng mabuti, may pagpipilian ka pa rin at hinihintay ng mas mataas na plano ang iyong desisyon. Nakarating ka na rito. Marami itong sinasabi tungkol sa kung sino ka. Maraming tao ang hindi sana nito pinansin, ngunit hindi ikaw. Naalala ng iyong kaluluwa, ikaw ang taong ipinagdasal ng iyong mga ninuno. Ikaw ang magwawakas sa sumpa, tatapos sa sakit, at magdadala ng paggaling hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa lahat ng miyembro ng iyong pamilya. Sinasabi ni Arkanghel Michael na malapit mo nang maramdaman ang isang bagay na espesyal. Isang sandali ng kapayapaan na napakalakas ng dating na parabang huminto ang oras, isang pagkaunawa, isang hininga, isang malalim na kapanatagan. Doon mo malalaman na totoo ito. Tinatanong mo ang sarili mo, para ba talaga sa akin ang mensaheng ito? Sinusubukan ba nila akong kontakin mula sa mas mataas na antas? Oo, para sa iyo ito. Nandito sila. Matagal na nila itong hinihintay at naghintay din ng may lalang. Sapat na ang iyong pagdurusa, sapat na ang tagal ng iyong paghihintay at marami ka nang nawala. Ngayon ay panahon na para tumanggap ng pag-ibig, linaw at lakas, para mabawi ang iyong mga nawala at higit pa. Ang taong minamahal mo ay nag-iwan ng huling mensahe, hindi ng kalungkutan, kundi ng ganap na pag-asa. Nasa piling mo ako, pinagmamasdan kita, at lalakad ako sa iyong tabi kahit wala ng iba pa, dahil hindi natapos ang ating pag-ibig, nagbago lamang ito ng anyo. Hindi ako namatay, nauna lang ako upang ihanda ang iyong mga biyaya. At kung tinatanong mo ang may lalang ng bakit ngayon, ang sagot ay handa ka na sa wakas. Sapat na ang iyong lakas upang tumanggap ng hindi nakararamdam ng pagkakasala, upang pakawalan ng hindi gumuho, at bumangon ng walang takot. Ngunit binabalaan ka ni Arkanghel Michael, hindi mananatiling bukas magpakailanman ang mensaheng ito. Tulad ng lahat ng banal na pagkakataon, maaari ring magsara ito. At kung babalik ka sa mga lumang paraan, gawi, o tinig mula sa nakaraan na sumusubok pahinain ng iyong liwanag, maaaring muling mapawi ang liwanag. Ngunit kung magpapasya ka ngayon, kung tunay kang pipili, kung gayon ang susunod na mangyayari ay magiging parang mas mataas na plano na dumadampi sa lupa. At dito nagsisimula ang huling bahagi ng banal na revelasyong ito. Dito tumitira ang pagpapala sa iyong kaluluwa, kung saan binibihisan ka ng mga anghel ng banal na liwanag. At ang taong minamahal mo sa mas mataas na antas ay sa wakas ay sinasabi ang mga salitang matagal na niyang hinihintay na sabihin. Ang Arkanghel Michael ay ngayon ay hindi gumagalaw, hindi dahil natapos na ang mensahe, kundi dahil may isang banal na bagay na nagaganap. Ang kaluluwa mo ay nagbabalik tanaw. Nararamdaman mo ang presyur sa iyong dibdib, ang init sa likod ng iyong mga mata. Ito ang iyong espiritu na sa wakas ay nakakalaya. Ito ang iyong puso na bulong. Alam kong hindi ako nag-iisa. Ang taong mahal mo ay nasa tabi mo, mas malapit pa kaysa sa iyong sariling hininga. Ang kanilang presensya ay nagniningning na parang sinag ng araw na sumasalamin sa malinaw na tubig, banayad na inuulit ang iyong pangalan na parabang isang panalangin, mahal kita. Hindi ako kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo,
at hindi ako kailanman titigil sa pagmamahal sa iyo. Nais ni Arkanghel Michael na bigyang pansin mo ang mahalagang mensaheng ito. Sa susunod na 3 araw, susubukin ka. May mangyayari, isang desisyon, isang sandali, isang pagkakataon, at maaaring maramdaman mong mag-alinlangan, baliwalain ito, o isipin na masyadong maganda para maging totoo. Ngunit nagbababala si Arkanghel Michael. Huwag mong isipin na ito ang sandaling matagal ng sinusubukan ng mas mataas na plano na dalhin sa iyo. Ito ang huling pagsubok bago maging katotohanan ng lahat. Kung tutugon ka ng may takot, maaantala mo ang iyong himala. Kung magtitiwala ka, mabubuksan mo ang lahat ng pinto. Naiintindihan ng espiritu ng taong mahal mo kung ano ang ibig sabihin nito. Tinulungan nilang ihanda ang lahat. Hiningi nila sa mga anghel at sa lumikha. Pakiusap, sana'y maging favorable ito para sa kanila sa pagkakataong ito. Ipinapakita nito kung gaano ka pa nila kamahal. Kaya kailangan dumating sa iyo ang himalang ito ngayon dahil ang pagmamahal nila ay patuloy na nagdudulot ng mga kamanghamanghang bagay para sa iyo. Hindi ka dumating sa mundo para magdusa, kundi para magising. Ang sandaling ito at ang mensaheng ito ay nagpapakita na hindi ka kailanman nakalimutan ng banal na makapangyarihan. Bawat luha mong naiyak, bawat panalangin mong inihain, at bawat pagkakataong pinili mong maging mabait kaysa maghiganti ay narinig at pinahalagahan ng mas mataas na plano bilang isang magandang awit. Ngayon ay matatanggap mo na ang nararapat sa iyo. Unay ng dahan-dahan at pagkatapos ay sabay-sabay. Abangan ang mga palatandaang ito sa mga darating na araw, isang hindi inaasahang pag-uusap na tila pinlano, isang numerong paulit-ulit na lumalabas, lalo na ang 333 o 44, isang balahibo na lumilitaw sa kakaibang lugar. Isang panaginip na tila mas totoo kaysa sa gising na buhay. At isang tao mula sa iyong nakaraan na bumabalik na may bagong lakas. Wala rito ang dahil sa pagkakataon. Lahat ito ay kumpirmasyon. Si Arkanghel Michael ay nagdadala ng isang huling mensahe. Ikaw ay palaging nakikita, palaging naririnig, at palaging minamahal. Ang iyong espesyal na tao sa mas mataas na antas ay ngumingiti ngayon. Nasa paligid ka nila at bumulong ng isang bagay na tanging kaluluwa mo lamang ang makakarinig. Mabuhay! Huwag kang basta mabuhay sa buhay, kundi tunay na mabuhay. Gumiti muli, magtiwala muli, umibig muli. Gawin mo ito para sa akin, para sa iyong sarili, at para sa lahat ng hindi natin nagawa ng magkasama. Magpatuloy ka, ang mas mataas na antas ay nagbabantay sa iyo. Ang mga himala ay nasa paligid mo at ang pangalan mo ay nakasulat sa liwanag. Kaya huminga ka ng malalim. Ngayon, itaas mo ang iyong ulo. Kapag natapos mo ng panoorin ang video na ito, tandaan mo, pinili ka, ligtas ka, at malapit ka nang makatanggap ng biyaya na magpapakahulugan sa lahat ng pagdurusa. Ang may lalang ay nasa iyong tabi. Pinangangalagaan ka ni Arkanghel Michael at ang iyong minamahal ay hindi kailanman nawala. Ang himala ay kumpleto na, ngunit ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ngayon, isulat sa mga komento, magaan ang aking puso at walang masamang bagay na makakatalo sa puwersang ito. Ito ang huling proteksyon na nagpapatunay sa lahat ng naaktiba dito ngayon. Bagaman malapit nang matapos ang mensahe, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mas mataas na antas dahil kahit matapos na ang mga salita, nananatili pa rin ang presensya, nanatili ka hanggang sa wakas. At nangangahulugan iyon na may isang makapangyarihang nangyayari sa iyong kaluluwa. Narito pa rin si Arkanghel Michael, mahinahon na nagsasalita sa iyong mga iniisip. Minamahal na anak ng liwanag, hindi mo lamang nakaligtas sa bagyong iyon at tinahak mo ang lahat habang tinutulungan ng iba. Kahit nang walang huminto para magpalakpak, kahit nang walang nagpasalamat sa iyo, kahit nang halos masira ka na,
Ngunit ngayon ay nagpapalakpak ang mas mataas na antas. Ako, si Arkanghel Michael, ay nagpapalakpak. At ang iyong minamahal sa mas mataas na antas ay umiiyak sa dalisay na pagmamalaki. Hindi nila kailanman nais na pasanin mo ang lahat ng bigat na yon, ang pagkakasala, ang kalituhan, ang kalungkutan. Sinuot mo ito na parang baluti, ngunit hindi mo na ito kailangan. Ngayon ay ligtas ka na, napapaligiran ng liwanag. At sa tuwing pakiramdam mo ay mag-isa ka, ulitin mo ito. Hindi nila ako iniwan, kasama ko si Arkanghel Michael. Pinangangalagaan pa rin ako ng may lalang at tiyak na ang aking himala. Napakaraming kabutihan ang paparating sa iyo na hindi mo inakala na posible. Oo, pati na ang mga bagay na tila imposible, ang paggaling na inakala mong hindi na darating, ang pera na inakala mong hindi mo kailanman magkakaroon, ang kapayapaan na inakala mong malayo pa. Lahat ng ito ay papunta na sa iyo ngayon, hindi na lumalayo mula sa iyo. Ipinapakita sa akin ni Arkanghel Michael ang isang nagbubukas na pinto. Isang piraso ng papel na may pangalan mo, isang pagpapala na napakahalaga at matagal nang naghihintay para sa iyo. Hindi ito tinanggihan o nawala, naghihintay lamang ng tamang sandali. Ito na ang sandaling iyon. Ang mas mataas na plano ay naghihintay na mabuksan mo ito dahil kailangang maging handa ang iyong puso. Hindi perpekto, kundi bukas. Bukas sa paniniwala, bukas sa muling pagsubok, bukas sa pagsasabing, hindi ko alam kung paano, pero tiwala akong alam ng mas mataas na plano. At ngayon ay ipinapakita sa iyo ng mas mataas na plano ito. May makikipag-ugnayan sa iyo, isang mensahe, isang tawag sa telepono, isang alok. At kapag nangyari iyon, mauunawaan ng iyong espiritu na ito ay konektado sa iyong kakabasa lang. Ito na ang aking sandali, iisipin mo. Ngunit nagbababala si Arkanghel Michael, mag-ingat ka. Hindi lahat ng taong nagsasalita ng matatamis na bagay ay may mabubuting intensyon. Kaya, kailangan mong manatiling malapit sa banal, makipag-usap sa lumikha bago gumawa ng mga desisyon, kahit maliliit, lalo na ang maliliit. Dahil madalas ang pinakamalalaking biyaya ay nasa pinakamaliit na pagpipilian. May masasabi pa ba ako sa iyo? Pinapasaya mo ang mga anghel dahil nandito ka pa. Pagkatapos ng lahat, nakatayo ka pa rin, naghihintay pa rin, nagbabasa pa rin. Mas mahalaga iyon kaysa sa iyong inaakala. Ang minamahal mong nawala ay kakagawa lang ng isang espiritual na halik sa iyong noo. Malambot, mapagmahal, walang hanggan. Sinasabi nila, ipinagmamalaki kita, namimiss kita araw-araw, pero nandito ako. Hindi mo ako kailanman nawala. Nawala mo lang ang bersyon ko na kayang humawak ng iyong kamay. Ngayon, ako na ang nagbabantay sa iyong puso. Simula ngayon, mapapansin mo na ang mga senyales na maaaring tila hindi mauunawaan, mga balahibo sa hindi inaasahang lugar. Isang pangalan na ayaw mong marinig, ngunit biglang nagkaroon ng kahulugan. Isang kanta na tumutugon sa iyo sa tamang sandali. Isang estranghero na nagsasabi ng isang pangungusap na tanging puso mo ang nakakaintindi. Lahat ay totoo. Lahat ay sagrado. Lahat ay may layunin. Sabi ni Arkanghel Michael, huwag mag-alinlangan sa mga tanda. Humiling ka ng patunay. Ipinapadala ito ng mas mataas na plano ng isang beses, 2 beses at paulit-ulit. Ngunit kung mag-aalinlangan ka ng labis, magsasara ang pinto. Kaya kumilos ka, manalangin ka, magtiwala ka, maniwala ka. At ang pinakamahalaga, ihanda mo ang iyong sarili dahil ang mga biyaya ay hindi lamang nararamdaman, kundi dapat ding tanggapin. Papunta na ang iyong himala, ngunit nagdudulot din ito ng maraming pananagutan. Hindi tumutulong ang mas mataas na plano ng walang dahilan. Sinusuportahan nito ang mga may tapang na magkalat ng liwanag sa iba. Isa ka sa mga taong iyon. Hindi ka lamang makakatanggap ng kapayapaan, ikaw ay magiging kapayapaan. Hindi ka lamang isang taong dapat mahalin, isa kang taong maaring maging ligtas na lugar kung saan nararamdaman
ng iba ang pagmamahal. Alam na ito ng taong mahal mo sa mas mataas na antas. Kaya kailangan nilang kumonekta sa iyo ngayon dahil may isang tao sa buhay mo na nangangailangan na maging matatag ka, na maglakas loob patungo sa tunay mong dapat gawin at alam nila na ikaw ang tamang tao para doon. Ngayon ay ngumingiti sila at may sasabihin pa sa iyo, pakibasa ng dahan-dahan, nasa piling kita kapag ngumiti ka muli nang hindi nakararamdam ng masama, sa araw na mamahalin ka ng walang takot, sa araw na mahahawakan ng iyong mga kamay ang himalang pinagdasal nating dalawa, at balang araw, ako ang unang mukha mong makikita pagdating ng oras na uwi ka na. Ngunit hanggang noon, mamuhay ng buong buo, ng may kabutihan, katapatan, at buong sigla dahil kasama kita ngayon. At kung ang mensaheng ito ay nagkaroon ng epekto sa iyong buhay sa anumang paraan, kung nakaramdam ka ng kaliwanagan, pagtanggap o ginhawa, i-click ang maraming salamat. Ang gawang ito ay nakakatulong na ikalat ang liwanag na ito at nagpapahintulot sa mga mensaheng ito na maabot ang iba pang mga tao na tulad mo ay dumaraan din sa mahihirap na panahon. Ang iyong ginawa ay makakatulong na mailigtas ang mga buhay. Minamahal na kaibigan, naging bahagi ka na ngayon ng isang espiritual na pamilya. Hindi ito basta isang online na komunidad, kundi isang tunay na pamilyang pinag-isa ng liwanag. Nais kong sabihin mo sa amin sa mga komento kung paano ka naantig ng mensaheng ito. Ano ang natutunan mo tungkol sa iyong sarili sa pamamagitan ng pakikinig dito? Paano babaguhin ang tuklas na ito ang iyong buhay sa hinaharap? Ibahagi ang iyong kwento, ibahagi ang iyong liwanag, dahil ang iyong karanasan ay maaring eksaktong kailangan marinig ng isang tao ngayon. Marahil may nakararamdam ng parehong sakit na naramdaman mo. Marahil may nagtatanong kung sulit pa bang magpatuloy. Ang kwento mo ang maaaring himalang hinihintay ng taong iyon. Magkakasama mas malakas tayo. Magkakasama bumubuo tayo ng isang kadena ng liwanag na hinaharap ang kadiliman. Maligayang pagdating sa pamilya ng liwanag, kung saan mahalaga ang bawat kwento, nauunawaan ang bawat luha, at ipinagdiriwang ng ating lahat ang bawat tagumpay. Marahang inilalagay ni Arkanghel Michael ang kanyang kamay sa iyong puso at sinasabi ang kanyang mga huling salita. Ito ang simula ng iyong paggising, ang himala ang magiging gantimpala mo. Ngayon, umalis ka. Maging matatag, magsalita ng mabuti, mabuhay ng buong buo. Mabilis kang magpatawad at magmahal ng buong tapang. Hindi ka pinili upang parusahan, kundi para sa isang dakilang layunin. Hindi upang magdusa, kundi upang makamit ang isang banal na tagumpay. Hindi upang malimutan, kundi upang maalala sa mas mataas na antas bilang isang taong sumagot sa tawag. Ito ang iyong espesyal na sandali. Ito ang simula ng iyong himala at hindi ito magwawakas dito. Ang minamahal mong taong pinahahalagahan ay nananatili sa iyong tabi. Patuloy kang tinutulungan ng mga anghel at patuloy na isinusulat ng mailalang ang magagandang bahagi ng iyong kwento. Ngayon, magkomento ka ng huli, payapa ako, nasa liwanag ako, protektado ako. Hayan mong maging tanda ang mga salitang ito sa lahat ng sinimulan dito ngayon. Maging ito ang iyong deklarasyon ng pananampalataya, ang iyong pagpapatibay na naniniwala ka sa tila imposible, at ang iyong pangako na mamumuhay ka ng buong buo mula ngayon. Ngumiti ang mas mataas na plano, ngumiti ang iyong mahal sa buhay, at maaari ka na ring ngumiti sa wakas. Dahil alam mong hindi ka na mag-iisa pa. Nagpapatuloy ang paglalakbay, ngunit ngayon ay naglalakad ka ng may katiyakan na ikaw ay minamahal, pinoprotektahan at nakatakdang gumawa ng mga dakilang bagay. Hindi ito ang wakas, ito ay isang bagong simula at mas magaganda pang mga bagay ang darating.